umaga po sa ating lahat. Oh, wait, mic pa ba? Diba? Sir, una, why you run for re-election? Go ahead, sir. Opo, well, the first term, we started a lot of reforms. We introduced a lot of changes in the city. Second term, we started to institutionalize. Third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. So we're really looking forward to the next 3 years. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Kung pwede lang, dire-diretso lang yung trabaho, ano? Pero syempre, napaka-importante nitong ginagawa natin every 3 years. Key programs po if re-elected. Yes, alam na ng tao yun. Alam na ng mga Pasigueño yun. Alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. Sir, you expressed concern over the involvement of a construction company in Miro Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still worried of something else? Alam niyo po, ang hindi ko talaga maunawaan kung paano maiisip ng isang tao, ng isang grupo, na okay lang na party ka sa isang kontrata ng COMELEC at tatakbo ka rin sa eleksyon na yun. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng ibang tao na okay lang yun. It is not okay. It is not just about Pasig, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila na hindi ko naman alam yung detalye nun, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Kasama sila mula umpisa. Kaya kailangan bantayan natin ng maigi. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about those things? Ang totoo po kasi niyan, ngayon kasi sinusubukan nilang baliktarin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman, pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ngayon, di ba, sinasabi nila, and siguro, makukuha nyo naman yung exact quote nung sinabi nung lalaki, si Mr. Curly, yung asawa nung nagbabalak na tumakbong mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya na kaya daw sila na, quote, napilitan tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motibasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure